Char! Hello mga kababayan, this is Brian and you are watching again my short vlog for our today's episode. Ayan, ngayon po ay Sunday. Galit. Ngayon ay Sunday guys, so tayo po ay papasok pa lang ng trabaho. Kakaligo ko lang actually. So mag-i-skincare na ako bago pumasok. At tayo ay magtsikahan. Grabe, ang tagal kong walang upload. Isang buwan yata, 3 weeks ago, huling upload ko. Yes. So, naisipang gumawa ng vlog today. Dahil na-miss ko na mag-upload ulit. Yes. So, anyways, ayan, kamusta po kayong lahat? Oo, so, short vlog lang naman to. Magkakamustahan ulit tayo sa buhay-buhay natin. Yeah. Ayun, summer, grabe. September na maya-maya, diba? Pag-uusapan natin ang mga ilang sitwasyon ng mga Pinoy po dito sa Croatia, especially sa ating mga seasonal workers. Yes, so short vlog lang to guys. I'll be sharing with you yung mga karaniwang scenarios para sa mga first timers natin pupunta dito, kung ano yung mga kadalasang sitwasyon ng mga kabayan po dito. Okay, so that will be our short topic for this video. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, ayan, we are already 14K. Maraming salamat po. Kaya naman, please help me to reach 15,000 subscribers. So, ayan, mag-skincare na ako gamit ng Garnier sa ating toner. Kamusta po kayo? Ang dami nangyari, Diyos ko. Hindi na ako nakapag-vlog guys kasi to be honest, mabuda talaga. Hindi kaya ng energy ko. Talagang, paggabi kasi ako, oo. So, after ng duty ko, ayan, hindi na nga ako nakakapag-live. Nakakapag-live na lang ako pag off ko. So, once lang yun, once a day lang talaga. Kasi talagang ipinapahinga ko na talaga siya. And nga, paggabi, di ba? After ng trabaho, kain, tulog, hilata, kinabukasan, kape-kape, hilata, ligo, ayun. Talagang bahay, trabaho lang po talaga ako. And hindi na rin ako nakakalabas. Day off ko, ano lang, dito lang din talaga ako sa bahay. Kasi talagang sobrang daming tao. If I will compare the situation from last month to this month, August, mas busy po ngayong buwan. Yeah, mas malaki yung sale namin everyday this month. But, di ba, ang bilis ng panahon, parang kamakailan lang, nag-i-start pa lang tayo ng season, naka-winter jacket pa tayo. Pero ito na, bare month na maya-maya, September, October, 2 months. Ayan, matatapos na ang season. So, kamusta po kayong lahat? Lalo na sa mga nag-message po sa atin. Pasensya na kung hindi ko kayo ma-reply lahat, guys. But ito, sige, pag-usapan po natin yung mga karaniwan nangyayari po sa mga seasonal workers natin, mga first-timers dito sa Croatia. Oo, mga nagtatanong kasi. So, sa mga first-timers, sa mga seasonal workers po natin, yes, meron tayo to, Miss. Huwag kayong matakot guys, kung kayo ay seasonal, na huwag yung iisipin na kayo uwi. Yeah, you can find a job on your own, but, nga, lagi kong sinasabi, baka naman, magtanong muna kayo sa mga agencies ninyo. Kasi nga, baka kasi contracted pa kayo sa mga agencies, di ba? Mahirap mag-solo, maghanap ng trabaho. If you already found a job on your own, at least inform your agency para aware sila. But don't worry, hindi niyo po kailangang umuwi. As long as meron kayong nakitang employer dito sa Croatia. And yun nga, lagi ko namang sinasabi na 2 months before matapos ang season, ayan, hopefully, nakapag-secure na kayo ng sure employer na magre-renew po sa inyo para habang you are waiting for your working permit, di ba? May trabaho pa kayo. And then, maximum talaga dito, locally per the law, sa mga general na processing timeline ng mga renewal ng working permits nasa Croatia na ay 3 months. But I cannot guarantee guys na eksaktong 3 months lalabas yung mga working permits natin. So kaya bago matapos ang season, kung kayo ay may plan mag-stay dito habang naghihintay ng mga working permits ninyo, mag-secure din kayo ng pera. This is our, anong tawag dito?
Kinamberlo na lang, nalimutan ko na. Yeah. So, mag-secure kayo ng pera, guys, while waiting. Not all employers po ay nag-shoulder agad ng accommodation sa mga bago nilang na-hire. Yeah. Ako, kagaya ko, second season ko dito, awa ng Diyos talaga. Yung first 2 months, naghihintay ako ng working permit, ay nag-rent ako. Yeah. Tapos, ayun, saka ako lumipat. Ay, hindi. Ito yung anong ko, parang supermarket ko na to. Nag-rent muna ako ng apartment. Tapos talaga hindi ko na talaga kinaya. So, nag-message na ako sa employer ko dati noon. 3 years ago, ha? Kung pwede na lumipat sa accommodation nila. Kasi sure naman ako na may employ naman. Mandadeploy naman nila ako. So, okay, pinalipat nila ako. But then again, guys, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga employer po talaga na gusto nila may working permit na bago kayo lumipat sa kanilang mga accommodation. And ano pa ba yung mga kadalas ng tanong ninyo? Ayun, napaka-importante po talaga na kayo ay ready financially pagkatapos ng season, lalo na kung kayo ay galing ng seasonal job. Kasi most of the time, normally, kayo yung magsha-shoulder lahat ng expenses ninyo. Renta, tubig, kuryente, even wifi kung wala kayong data, di ba? So, mag-ready kayo financially. And kung madali ba makahanap ng trabaho dito after ng season? To be honest, guys, hindi po imposible na makahanap kayo ng trabaho. But it's quite challenging dahil most of the, let's say for example, tayo mga Pinoy o OFWs, di ba? Karamihan sa atin ay nasa seaside. And then, normally talaga dito, guys, pag sa seaside, most of the companies ay sarado during winter. Hindi ko sinabing lahat, ha? Most of the companies ay sarado during winter. Kaya naman, ang karamihan sa atin ay nakikipagsapalaran po sa Zagreb. Kasi andun yung mga yearly jobs, andun yung city. So, marami kayong mga makakasalamuhang aplikante. Marami kayong mga ma-encounter, hindi lang mga Pinoy, pati ibang lahi. Kaya dapat talaga, you are well prepared bago pa man matapos yung season. And you are lucky. You are lucky kung meron na kayong mga backers, mga kakilala, connections na willing tumulong sa inyong pag-renew. So, sa mga nagtatanong po sa akin, ayan nga, shout out po pala sa mga na-meet ko mga kabayan. Thank you so much po talaga, guys. Ina-upload ko na sa Facebook page ko yung mga pictures namin. Oo, maraming salamat po, guys. Thank you so much. I hope na makapag-content tayo together. Yeah, sa mga nagtatanong sa akin, especially here sa Dubrovnik, ano yung mga mararecommend kong trabaho para sa mga galing na seasonal job? If you are planning to stay sa seaside, okay, specifically, dito po sa Dubrovnik, ang lagi ko lang talagang na-recommend ay ang supermarket job. Yes, kasi nga, kung meron man kayo mga may encounter na restaurants and hotels na nag-ooperate during winter, always remember na sila po ay may mga permanent employees. Diba? May mga talagang absorbed na tao na talaga sila. So, suntok sa buwan, kung makakahanap pa kayo ng trabaho, diba? Bakit hindi? But, ako naman, I've been very vocal to all of you na as much as possible, ang kunin nyo ng trabaho talaga, wala na akong lotion. Ang kunin yung trabaho ay yearly job. Kasi nga, ito pa ulit-ulit to, guys. Ito naman ay for reminder lang. Oo. Alam nyo naman na kung gaano na katagal lumabas ang mga working permits ngayon. Diba? Yung mga renewal pa nga lang, inaawat na ng ilang buwan. What more pa doon sa mga naghihintay outside of Croatia. No? So, i-prioritize natin yung mga yearly jobs. But it's okay. Kung gusto niyo po talaga makapunta dito for seasonal job, bakit hindi? Diba? Ako naman, I am speaking kung ano yung experience ko. Ano yung na-experience ko. Kasi, Diyos ko, naloka na nga ako sa 3 months sa paghihintay itong bago kong working permit dito. Diba? Dahil nalock nga yung bank account ko. So, wala talaga akong pera nun. So, kinabahan na talaga ako kasi 3 months lumabas yung working permit ko. Sa Dubrovnik yun. Yun na yung pinakamatagal sa lahat ng mga na-apply kong working permit dito. So, nakailang working permit na ba ako dito? 4 working permits na. Yun yung pinakamatagal. Kaya, as much as possible, lalo na sa mga nasa Middle East,
kung kayo po ay gagastos din naman ng daang libong piso, di ba? Pag-isipan nyo kung legit, pag-isipan ninyo. And yun nga, as much as possible, ang ating kuning trabaho ay yearly job. Dahil napakahirap po talaga sumugal sa panahon ngayon. At the same time, we're always aiming sa assurance, di ba? Sa stable na trabaho, di ba? Yun naman, kaya tayo lumilipat ng ibang bansa para sa tuloy-tuloy and better na opportunity. No, anyways, ayan. So, yun lang. Short vlog lang to, guys. Ayokong pahabain dahil papasok pa ako. Basta, sa mga seasonal workers natin, yes, you can definitely stay dito sa Croatia kung kayo ay, even you are a seasonal worker. Basta ang importante po ay meron kayong mahanap na panibagong employer na magre-renew sa inyo. Okay? Hindi kayo obligado umuwi kaagad. Not unless wala talaga kayong mahanap. Kasi mag-overstay kayo dito, it's a bad record for your passport. Better umuwi. And if you are pababalik kayo ng inyong employer, di ba, sa next season, go. Yun lang. So, good luck sa mga patapos na ang season, di ba? Good luck. I hope na makahanap kayo ng mga panibagong employers. I hope na makahanap kayo ng tuloy-tuloy na trabaho. No? So, yun lang. If you have any questions sa akin, kung hindi ko pa pumasagot, much better i-comment nyo po sa mga vlogs ko. Kasi mas madali ko silang mabasa. Hindi ko talaga isa-isa sa Messenger, sa WhatsApp, sa Instagram, sa Gmail. Dahil ang dami-dami po talaga. So, i-comment ko na lang yan. At least ako, nakakapagbasa ako. Isang tap-tap ko na lang, scroll na lang ako ng mga nababasa ko. Sagutin natin. No, so papasok na ako, guys. I will try to do a vlog din sa work. A day in my life as store attendant. Yun. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe, sumusuporta po sa mga vlogs ko. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo po, yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 15,000 subscribers and please don't skip ads. Good luck sa ating lahat, mga kabayan. Good luck. And I'm really looking forward sa mga nanonood nito. Ito na ang sign. Makakapag-Croatia, makakapag-Europe na kayo very, very soon. And I'm really looking forward din sa inyong mga first time outside Croatia travel. Yes! Okay, congratulations in advance, guys. Good luck. See you soon po dito sa Croatia. Ciao! Anong magagawa? Laging